Yan, magandang araw sa ating lahat. Muli na naman nagbabalik yung lingkod, Ronde TV. May bago tayo magpatuloy sa ating topic, hingi lang po ko ng kunting pabor. Sana po paki-like ng video na ito at sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pa-subscribe ng aking YouTube channel, Ronde TV. Mo yun nga, tuloy na tayo kagad sa ating topic. Ito nga tungkol sa pagdalo nga ni dating Pangulong Duterte sa nangyaring Quadcom hearing. At talaga namang napakainit ng bangayan. Mga kababayan, muntik pang may mabato ni dating Pangulong Duterte ng microphone, may muntik masampal mga kababayan talagang mainit talaga yung sagutan sa pagitan ng mga congressman at nitong si dating Pangulong Duterte. Pinagtutulungan mga kababayan itong si dating Pangulong Duterte ng mga congressman ng mga Tuadcom na ito, itong mga membro ng Tuadcom na ito ay talagang akala siguro nila madidikdik nila itong si Pangulong o dating Pangulong Duterte. Akala siguro nila kaya nila na ganun na lang pabagsakin itong si dating Pangulong Duterte. Ang nangyari tuloy mga kababayan, mas lalo pang bumango, mas lalo pang minahal si Pangulong Duterte ng ating mga kababayan. May nakausap nga ako kahapon mga kababayan dito banda sa amin, hindi ko kilala. Tapos na medyo na pagkwentuhan namin yung tungkol nga sa nangyaring Quadcom hearing. Sabi ng isa nating nakausap kahapon, talagang mas lalo pang napamahal ng ating mga kababayan itong si dating Pangulong Duterte dahil nga sa ginawa nitong mga congressman na ito. May isang congressman naman na ipinagtanggol itong si dating Pangulong Duterte, itong Duterte Youth Party List na si Trixie Cardima mga kababayan. Pero yung balita natin ngayon mula nga sa saganang mamamayan, mula kay Jane at kay Congressman Marcolita at kay Nilson ay tinanggal na din pala ito mga kababayan. Wala na, hindi na pwedeng dumalo ulit ito sa Quadcom hearing. Pero ayon naman kay Congressman Acop, kung halimbawa gusto nyong dumalo sa Quadcom, na open kayo, wala namang pumipigil sa inyo. Pero anong ginawa nila kay Cardima mga kababayan? Tinanggal na nila si Cardima katulad ng ginawa din nila kay Congressman Marcolita. Ibig sabihin mga kababayan, talagang itong mga congressman na ito, itong Tuadcom na ito ay talagang binubusalan yung kanilang mga kasamahang congressman. Kung ikaw man ay against sa kanilang mga kagustuhan, kung ikaw man ay hindi sasang-ayon sa kanilang gustong ipagawa sa iyo, wala ka ng pag-asa diyan sa Kongreso. Tatanggalin ka at baka tatapyasan ka pa ng pundo ng inyong distrito o sa inyong party list. Itong si Cardima mga kababayan, wala naman itong distrito dahil party list ito. Baka wala na itong budget yung kanilang party list mga kababayan. Tinanggalan na ito dahil nga ito ay sumalungat sa kagustuhan nila na talagang gusto nila na ibagsak itong si dating Pangulong Duterte. Pero hindi nila alam, iwan ko lang may kanya-kanya tayong paniniwala. Si Ma'am Joyce nga, ayon naman talaga kay Duterte ito si Ma'am Joyce ng Japan, nagkomento ito na hindi man siya pumapabor kay Pangulong Duterte pero hindi naman tama daw yung ginawa nila na pagpapahiya nitong si Pangulong Duterte. Kung sa Japan daw nangyari yan, kasi itong si Ma'am Joyce ay nasa Japan, hindi daw maaring mangyari na papahiyain yung dating Pangulo. Respeto na lang daw sana. Tama naman talaga. Dapat may respeto itong mga congressman ito dahil alam naman natin, itong mga congressman ito, nanggigigil ako sa mga congressman ito mga kababayan. Itong si Bini Abante, si Acop, itong si Barbers, nako po, itong si Paduano, lalong ang yabang nito. Ay porket ba Alex Bongkayaw Brigade ka, hindi ka pwedeng patulan ng ating mga kababayan? Nakakagigil ka, matanda ka, Yun ang itong ating ipapanood sa inyo ay mula ito sa programa ng Net 25 Saganang Mamamayan, kay Jen Nilson at kay Congressman Marcolita. Ito na mga kababayan, para mas maliwanagan kayo, baka naguguluhan kayo sa mga sinasabi ko, si Congressman Marcolita na yung magpapaliwanag sa inyo. Ito na, sabay-sabay na natin itong panoorin. Pero ang dami yung tatanong Kaya sabi nila, Kong, bakit hindi na po kayo dumadalo sa Quadcom? Gaya nung pagpunta ng Pangulong Duterte, na-expect nila na kayo ay nandun, Kong
Unang-una, nandun nga ako sa Subic. Kasi Okay. alam ko, November 21, na-reset. Reset. At nung nagsisimula na yan, ay halos nandun na kami at papunta na kami nung Sambales. Opo. Hindi na kami makakabalik. At kung kahit babalik ako, hindi ko alam kung ano pang aabutan ko. Hindi ko naman alam na Tinuloy pa rin nila. hindi ko naman alam na itutuloy hanggang madaling araw. 12 ng hating gabi po natapos eh. Oh. Nako. Oo nga, kasi resume yan dyan ay madaling araw yung alas 5, alas 6 eh. So ano ang kabuuang report tungkol dyan sa naganap na yan, Jen? Well, andun na nga po, may nagsasabi ng iba na, naku, para bagang naisahan ng Pangulong Duterte ang mga opisyalis ng Quadcom. Ang sabi naman ng iba, hindi, parang nag-isa at mukhang marami anyang inamin ng Pangulong Duterte na pwede daw gamitin kaso laban sa kanya, Kong. So, dahil iba't iba yung mga nagkukomento eh. Opo, mayroong iba't ibang mga komento, may pro, may anti, kung ano man ang kanilang pinapanigan, ay mukhang sinasabi nilang, naku, yari na, huli na ang dating Pangulong Duterte. Isa po sa mga dapat siguro matalakay at ma-discuss natin, Kong, yung binabangkit po ng isang mababatas, napunta ho kayo ng Batangas, lalo na po yung kanyang sinasabing, yun daw anya mga naging pahayag ng dating Pangulong Duterte ay parang ituturing na extrajudicial confession. Bakit daw? Kasi sa mga pahayag daw po ng Pangulong Duterte ay una, sa kanyang pagsabing, Hindi, ano ba yung pinahayag ni Pangulong Duterte? Isa-isahin natin. una po, yung sinabi niya kinukuha niya ang lahat ng full legal and moral responsibility sa naganap ng mga pagpatay, yung war on drugs sa kanyang administrasyon, Kong. Alam mo, hanggang ngayon, hindi ka sila maunawaan eh. Kung ano ang ibig sabihin nung kapag sinabi niya na inaako ko po lahat ang legal and moral responsibility. Opo. Kasi pagka Pangulo ka dyan, at sa iyong mga balikat ay nailagay yung pananagutan, nailagay mo sa magandang kalagayan ang lahat ng iyong mamamayan, yung pananagutan mo sa ilalim ng ating saligang batas. Opo. Yung general welfare clause dyan ay masyadong malawak. Na ang sinasabi dyan, pangalagaan mo ang kapakanan ng iyong mga mamamayan. Bilang presidente ng bansa. Bilang Pangulo. Ngayon, kung noong panahon niya, at siya, siyempre ang Pangulo ng Pilipinas, nakita niya ang pangangailangan na kinakailangan diretsuhin niya, kumprontahin niya yung problema ng droga sa ating bansa. Opo. Sapagkat bilang Pangulo, siya ay nakaka-receive ng mga impormasyon kung ano, gaano nakalala ang problema ng droga. At kagaya ng binabanggit niya dyan, ito talaga ang gusto kong durugin, sabi niya. Opo. Sapagkat masasalaula, mapapahamak, malalagay sa alanganin ang ating mga mamamayan, lalo na yung mga kabataan na sila pa naman ang titindig na kahalili natin sa kinabukasan. Sa kanyang palagay, yun ang kanyang priority. Ngayon, hindi mo kukwestiyonin yun din. Hindi mo pwedeng tutulan yun. Opo. Tanging Pangulo lamang ang makakagawa ng isang programang sa kanyang panukat ay yun ang kailangan. Opo. Ang totoo nga po, kung maisingit ko lang, dapat, di ba, ang plano niya 6 months eh. Tatapusin niya ang problema ng droga. Sabi, nung nakalipas ang 6 months, hindi ko pala kaya. Napakalaki pa rin ng problema ng droga. Kasi nung sabihin niya doon, hindi niya inalala na akala niya siguro, yung problema ay ganun lang kaliit. Tama ang po. nakita pala niya, Nako, ay yung tinatawag na tip of the iceberg. Opo. Nung makita niya, pati general pala ng mga pulis, kasangkot pala dyan. Pati pala mga politiko, inandun din dyan. Opo. Noon niya lang nakita yung bigat ng problema tungkol sa droga. Ngayon, gumawa siya ng programa na ito ang aking programa para mailigtas ko ang kapakanan ng aking mamamayan. Walang sino man ang pwedeng tumutol dun dyan eh. Ngayon, kung ano man yung success o failure ng programa na yon, nung panahon na yon ay kanyang pasimulan, lehitimong programa yon. Opo. Na sa kanyang panig, sa pagiging leader niya ng isang bansa, walang dapat na tumutol doon. Ngayon, kung halimbawa mayroong pagkukulang yon at may nagkulang na identify ninyo kung may kasalanan, meron po tayong mga batas. Okay. Yun ang sinasabi niya. Pero yung pag-assess
kung ano yung success o failure ng programa na yon, ako talaga ang nananagot doon. Sapagat ako ang nag-direct noon. Ako ang sumulat, kumbaga sa nobela, ako sumulat noon. Sapagat ang pag-asa ko, yun ang makakapagbigay ng proteksyon sa ating mga mamamayan. Kasi ang laki nga naman ng impact ng droga. Opo. Doon, yun ang kanyang pahayag. Ngayon, sinabi niyang, I take full legal and moral responsibility. Opo. Hindi ba naintindihan yun? Napakalinaw naman yata. Ngayon, kung halimbawa may napatay, may mga collateral damage, talagang ganoon eh. Opo. Parang halimbawa, gumawa ka ng isang programa na may kinalaman sa kamukha nung, anong tawag doon, nung sinakop ng Maute Marawi Brothers ang Marawi. Yung Marawi Siege. Hindi ba kinakailangan niyang gawin din ang kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas? Opo. Meron bang napatay? Meron. Sapagkat hindi madaling gawain yun na panatilihin mo yung kapayapaan at yung soberenya ng bansa mo ay mapanatili mo. Yun ba tututulan ng isang mamamayan? Sino ang magsasabi? Sinong mag-a-assess? Halimbawa, kung failure o success. Halimbawa, tayo makakapagbigay tayo ng halimbawa rito sa programa natin. Sa dami ng mga kapitan na nakausap ko na. Kapitan ng barangay ko nga, opo. Ngayon, siguro, dahil meron akong programa sa kabila, na kung ang tawagin ay sagipin, ang sagip barangay ng mamamayan in action. Opo. Halos mahigit na 600 na barangay kapitan ang nakausap ko na. Opo. Minsan napag-usapan namin yung kahabaan ng Commonwealth Avenue. Kung sabi niya, magmula dito sa Pilcoa hanggang sa dulo ng Fairview. Nung wala pa yung programa na laban sa droga, yung war on drugs. Between 30 to 35 incidents of kidnapping every day. Napakabigat po niyan. Kaya lamang po kami nagkaroon ng kapayapaan nung nagkaroon po talaga ng programa laban sa droga. Hindi man po ganap na nawala, pero po yung 30 to 35, hindi na po ganoon. Manaka-naka na lang. Napakaluwag po ng dibdib namin habang ginaganap po namin ang tungkulin namin. Kaya masasabi po namin, sa aming panukat, may katwiran po talaga ang ginawa ng Pangulong Duterte. Sana man lang, dapat tinawag din itong mga taong ito na magpapatunay. Hindi ba? Sa isang makabuluhan at pantay na pagsisiyasat para ma-assess mo yung pagtatagumpay o kabiguan ng programa, huwag ka naman tatawag lang yung naapektuhan lang. Yung akala mo kayo na lamang ang inusig. Hindi. Paano yung mga napatay? Kagaya nung sinabi nung isang congresswoman. Tama naman ang sinabi niya Bakit po yung mga napatay ng NPA, hindi po extrajudicial killing yan? Mas maraming araw yun po. Hindi po mas marami. Ilang dekada na po ba yan? Siguro 50 taon na po nating ipinaglalaban ng ating kasarinlan, ang ating pong kapayapaan laban sa mga tao na yan. Kung ang pinag-uusapan extrajudicial killing, bakit po yung mga napatay nung mga makakaliwa na yan na lumalaban pilit sa gobyerno, itumba ang ating gobyerno? Bakit wala pong pag-uusig tungkol dyan? Nakita mo ngayon kung isa-isang nakikita na nila ano ang kakulangan, kung gaano ka-subjective yung ginagawa ng Quadcom. Nung nagsalita po parliamentary inquiry, ang totoo kong Congresswoman Drixie Cardema ng Duterte Youth, mukhang sumalungat siya sa alon. Kumbaga sa alon ko, sumalungat siya sa pagkatapos sa salita, dinumog siya ng mga miyembro at opisyalis ng Quadcom Yung balita ko ngayon, parang tinanggal na pala siya na part ng Quadcom dahil sa kanyang pagsalungat sa mga pahayag ng mga nandoon. Baka naman hindi totoo yan, Jen. Wag mo lang Totoo ba yun? Chismis kung ano man Kung sa bagay, nangyari sa akin yun Hindi ba? Kayo na po ang saksing buhay dyan. Kumbaga, pinipigil ko lang sila. Ako'y nagbibigay ng konting karanasan ko. Mas matagal naman ako sa kanila. Kung ano yung mga nangyari nung nakaraan, para magkaroon sila ng pagkukumpara kung ano yung mabuting gawin namin na huwag kaming mag-away-away. Mapanatili yung kapayapaan sa aming panig. At maayos namin. Magagawa yung tungkulin namin
nang hindi kami nag-aaway-away. Oho. Ang nangyari, tinanggal lahat ako sa aking mga komite. Oo nga po. Ganon din ba yung ginawa sa Ganun kanya? din daw po ata yung ginawa niya. Ito pala yun, pinakita sa television. Dahil ngayon, Cardema, makikita mo, bagmat ako wala akong sama ng loob dyan, ano? Opo. Kaya lang masasabi natin, dapat sana, bago ka naman tanggalin, malaman mo man lang, ano bang dahilan, ba't mo ko tinanggal, di ba? Pwede na, opo naman. Tinanggal mo ba ako dahil ba sa pinigilan ko o nag-object ako doon sa dalawang bills ka ako na tungkol sa kuryente? Oo. Na kaya ako ino-objectan sapagkat palagi ko naman sinasabi, ang gusto ko sana, mapababa natin ang kuryente sa ating bansa. Oho. Yung pagkakatanggal ko ba sa Committee na Energy, yung ba yung dahilan? Kailangan sabihin lang nila. O di, at least, although ako, naisip ko, yun nga yung dahilan. Opo. Di ba? Sana po, bilang mga honorableng tao, kung dapat ganun man lamang sana. Di ba? Lahat naman kayo, pantay-pantay kayo dyan. Paano ba nangyari Oo. sa kasaysayan ng House of Representatives na kapag ka ikaw ay nagpahayag ng kaibang pananaw, ay tatanggalin ka? Oho. Alam mo, Jen, ang House of Representatives, ito ay parliamentary. Opo. Hindi isang opinion lang yan. Magkakaibang pananaw talaga. Nagkakalaban ng opinion. Ano? Magdidebate kayo dyan. At lilitaw talaga ang tunay at malinaw na katwiran sa pamagitan ng paligsahan ng pagdidebate. Opo. Hindi nang yan. Magdidebate. Pagkasalita mo, hindi ka naman niya kayang debatihin. Oho. Isusumbong ka. Walang kontra paliwanag. Teka muna kanya, nanggugulo ka. Kayo ang nanggugulo, hindi ba? Oho. Kaya nga pati hopya rito nakuha na eh. Taka ngayon tatanggalin. Oho. Ngayon, tingnan natin ngayon sa karanasan, bakit nagkaganyan Oho. ang House of Representatives dyan? In particular, yung Quadcom. Marami kang itatanong dyan. Opo, idugtong ko lang, Nelson, at doon sa punto na, balikan natin yung punto tungkol sa dating Pangulo Rodrigo Duterte, tungkol sa kanyang national policy. Ngayon po, ang naging komento nung kongresistang galing sa Batangas, sabi niya, Mr. Chair, that the former president can be considered liable for all these crimes under the theory of conspiracy being a principal by inducement. Yun daw pong ginawa ng mga pulis na yon ay parang nahikayat sila ng Pangulo, kaya gumawa ng yung kill ng pagpatay daw ng mga inosenteng sibilyan. Ang sinasabi niya siguro, Jen, yung isang parte ng criminal law na merong tatlong klaseng principal eh. Okay, opo. Ikaw ang pumatay talaga. Ay principal by direct participation. Okay. Kasama ka talaga doon, ano? Ininganyo mo, principal by inducement. Yun pala ibig sabihin. O kaya sa ibang paraan, patango-tago pero ikaw nagbigay ng kung ano-anong insentibo. Anong reward. Principal by indispensable cooperation. So yung tatlo na yon. Yan, may kanya-kanyang degree ng pananagutan yon. Okay. Kaya lang, Jen, ang pinag-uusapan natin, korte, bago mo ma-establish kung anong klaseng principal siya, kung principal ng eskwela, biro lang yon. Principal suspect. Ang sinasabi natin dito, korte lamang ang magpapasya sa pamagitan ng paghabla mo sa kanya. Di ba? Hindi mo pwedeng magmamanifest ka. Magkukonclude ka. Sa akin pong palagay, Mr. Chair, may pananagutan po ang dating Pangulo sa magitan po ng teorya ng principal by inducement. O kaya by conspiracy. Hindi po ganun eh. Wala po kayong karapatan na gumawa ng anumang klaseng opinion sapagkat ang korte lang po ang po pwedeng gumawa niyan. Kasi po pagdating sa korte, meron pong due process kagaya ng ating sinasabi. Bago po tayo makarating do sa pagbibigay po ng desisyon ng korte, yan po ay dumaan sa maraming proseso. Yung pong dalawang panig ay bibigyan ng kaukulang panahon para ipresenta ang bawat sarili. Pati ebidensya nila, pati yung pangangatwiran ng kapwa-abogado nila, lilinawin sa proseso sa harap ng korte. Dito sa Quadcom, Jen, kahit kailan, dito nakita, kaya maaaring yung sinasabi mo kanina, naisaan sila ni Pangulo eh. Alam mo kung bakit? Bakit po? Dito lumitaw ang lahat ng takulangan tungkol sa due process. Lahat po ngayon ay nakita kung anong pamamaraan na ginawa nila.
Ang Quadcom, hindi siya investigasyon sa akin eh. Doon sa nakita kong paraan ng pagtatanong nila. Okay, opo. Hindi na investigation eh. Ang aking description, inquisition eh. Alam mo kung bakit? Yung inquisition kasi, ang kanyang pagkakaiba sa investigation, sa aking pagkakaalam, yung investigation presupposes a legal inquiry na kung saan merong dalawang panig na nag-uusap. Okay? Kaya nag-iimbestiga. At merong isang neutral na arbiter na nandun, maring huwes. Opo. Yung inquisition ay isang uri ng investigasyon na walang pakialam sa karapatan, nangaharap sa kanila. Naalala mo yung inquisition? Yes po. Na yun ay mabalasik. Walang ebidensyang pinag-uusapan niya. Wala kang karapatan ipagtanggol mo yung sarili mo. Katulad nitong pagharap ni Pangulong Duterte, nasaan ang due process dyan? Liliwanagin natin isa-isa. Opo. Para siyang akusado eh. Kaya pala kung nung siya tinanong, sabi ni, may singit ko lang ulit, nung tinatanong siya ng isang miyembro ng Quadcom na parang inquisition tanong niya, tatayo ako dito pagka pinagpatuloy mo yan, yung pagkatanong mong yan, ay aalis ako dito. Kaya bigla silang binrek at nahalatangan ng Pangulong Duterte, hindi investigation, hindi po in need of legislation, kundi inquisition yung line of questioning sa kanya. Inquisition yun. Prosecutory ang process. Persecution pa nga kapag tinignan mo. Kasi sa tunay na korte dyan, meron kang sariling abogado magtatanggol sa'yo. Opo. Pati yung mga ginamit nilang witnesses na kunwari ang tawag sa kanila resource person. Opo. Pero sa nangyari, dahil nakita ko rin talagang lahat ng kinuha nilang testigo o sa resource person, talagang may galit lahat sa dating Pangulo. Opo. Nakita mo, meron silang ginamit na affidavit nung Colonel Garma. Yes. Meron silang ginamit na affidavit nung isang Las Canas kang Opo, Las Canas tsaka si Matubato. Paano papayagan ng korte yun dyan? Sa tunay na korte, hindi papayagan yun. Bakit? Unang-una, kinakailangan i-present mo muna yung tao sa korte at susumpa siya na siya may gawa nun. Bago mo magamit yun. Bago mo magamit yun, laban dito sa taong inaakusa mo. Paano po kung sworn affidavit nila na panumpaan niya sa harapan ng abogado? Hindi kasi, ihaharap kasi nung kanyang abogado. Pero bago niya mamarkahan na isang ebidensya yun, dadaan ka sa proseso. Kung halimbawa, nasa prosecution siya, meron ka ba kanyang affidavit na ginawa tungkol sa iyong pagpapahayag? Kasi ngayon, pinapayagan na yung judicial affidavit para lang mapadali yung paglilitis. Susumpa ka ngayon. Harap ka sa korte. Nasaan ba yung Las Canas? Dumating ba yung Las Canas? Wala po. Pinanumpaan ba niya yung affidavit na ginamit ng isang, ano pangalan? Luistro? Opo. Congresswoman Luistro. Abogada siya. Pero sa totoo lang, nakalimutan niya na hindi niya pwedeng gamitin yun. Maling-mali yun eh. Iharap mo muna yun. Lumang affidavit ata yun kung parang sa Senado pag ginamit. Ipalagay na natin. Palagay na natin. Hindi ka nga korte eh. Kasi kung sa korte, yun ang tunay na pag-observe ng due process. Para sa ganon, hindi masurpresa yung kalaban mo eh. Yung abogado ngayon, kung meron mga abogado, tingnan mo, wala kang abogado si Pangulong Duterte. Kung meron siyang abogado at tunay na korte ito, mag-u-object na kagad doon eh. Your Honor, there is no basis. Nasaan po yung Las Canas? Hindi po natin alam kung pirma po niya yan. Yan po Xerox copy po yan. I want to see the original copy or the certified true copy. Aabutin ka na sari-saring objection bago mo magamit yung affidavit na yan. Kung tunay kang abogado, hindi mo gagawin yun eh. Ngayon, walang abogado na pipigil doon sapagkat hindi binigyan ng abogado si Pangulong Duterte. Ang tanging abogado, sanabi sa kanya, your only role is to give advice as to the right of your counsel, of your client. O itatanong mo, hindi ka pwede mag-object yung abogado. hanggang saan po Right.
ang aking pagganap sa tungkulin ko na pagbibigay ng kaukulang advice sa aking kliyente. Hanggang saan po? Pwede po ba akong magtanong o mag-object kung sakali pong ang tanong po ninyo ay mali? Hindi Walang ganun. pwede. Hindi pwede yan, Kong. Hindi, wala. Bali, wala. Paano ginamit mo ko kay Garma? Oo. Kaya nga ang gusto ko kung ako'y makakadalo ron isang araw, ang una kong i-cross-examine. Kasi alam ko, tunay na korte, cross-examination na yun. Yes po, oo. Gusto kong suriin yung affidavit ni Colonel Garma. Bago natin magamit. Bago natin magamit, testingin muna natin kung yung pagkakagawa ng affidavit niya ay totoo. Kasi merong requirements eh. Halimbawa, extrajudicial confession yun eh. Ang isa sa mga requirements para sa isang legitimate na extrajudicial confession kagaya ng affidavit, kailangan kanya the confession must be voluntary. Okay. Opo. Halimbawa, nandiyan sa harap natin si Colonel Garma. Colonel Garma, nung pong gawin ninyo itong affidavit ninyo, di ba nakakulong kayo? Opo. Nakadetain po kayo eh. Sa kamera. Okay. Ito po yan. Simple lang. Paano po ninyo ako makukonvince at ang aking mga kasamahan na ginawa po ninyo ito ng buong puso? Voluntaryo. Na voluntaryo. Eh, nakakulong po kayo eh. Di ba pinipigil kayo? Nakapiit kayo eh. Wala po kayo sa kalagayan na pwede kong paniwalaan na ginawa nyo ito voluntarily. Nakakulong ka eh. Sa isang neutral ground, hindi gano'n. Kahit na po grade 1, maaari niyang isipin. Huwag na po bilang isang abogado. Nakakulong ka, di ba? Paano mo sasabihin voluntary? At sa pangalawa, it must be made with the assistance of a competent and independent counsel, preferably of the confessant's choice. So may tumulong po bang abogado? Opo. Sino nagbigay ng abogado sa'yo? Binigay po sa akin ng Secretary General. Hindi, yan ang tingin na gusto mo. Kung ikaw ay kukuha ng abogado, yan ba pipiliin mo? Sa totoo lang, wala ka pa kakilalang abogado? Meron po. May pinagtitiwala? Meron po. Ba't di yun ang ginawa mo? Nga naman. Mga ganito lang. At marami pang iba para ma-establish mo na yung kanyang affidavit ay totoo. Ngayon, punta tayo dun sa ano. Wala kang abogado ang Pangulong Duterte. Sinadya niya sigurong ganun. Para lamang makita ng buong daigdig kung paano ang ginawa sa kanya. Pero paano po yung appearance? Sabi ko kasi nag-enter ng appearance yung tatlong abogado. Wala nga siya sa posisyon na idepensa si Pangulong Duterte kagaya ng pagdepensa ng isang tunay na abogado sa harap ng korte. Sapagkat ito'y hindi korte, kagaya ng sinasabi natin, Sineson yata ang nagsabi, nagkukunwa silang korte. Iba yun eh. Iba yung korte sa nagkukunwang korte. Iyon ang kahit naman may abogado si Pangulong Duterte, wala din namang gamit dyan sa Quadcom hearing mga kababayan dahil pag halimbawa bubulong yung abogado ni dating Pangulong Duterte, sisigaw kaagad itong si Paduano, itong si Abante, itong si Ako. Sisigaw kaagad, talagang binabantayan nila. Akala siguro nila matitinag si Pangulong Duterte kung walang abogado. Sabi nga ni Pangulong Duterte kay Luistro, di ko na kailangan ng abogado, kayang-kaya ko yung sarili ko. Ito namang si Congressman Luistro mga kababayan, may mga nakikita tayo dyan na mga post, hindi naman nagagaling sa atin yan, na itong asawa pala ni Congressman, labas na natin yung mga baho nitong mga hinayupak na ito. Itong asawa ni Congressman Luistro mga kababayan, ay may kaso din ito, kasong panggagahasa. Tapos yung asawa niya, nung hinahanap na, ay siya na mismo ang nagsabi, inamin niya na, tinago daw niya yung kanyang asawa. Ay niyang isuko. Sila nga, sinalungat niya nila yung batas na abogado itong kumag na ito. At ito namang si tawag nito mga kababayan, itong si Paduano, isa ring kumag na congressman na dating rebelde, membro ng Alex Bungkayaw Brigade. Masyadong makapal din naman ang apog nito. Akala nito hindi kurakot ang mga hinayupak na ito. Itong si Congressman Abante, isa pa ito. Akala mo gumagamit ng salita ng Panginoon. Mabuti nga na hindi lumiyab yung mukha ni Abante doon sa Kongreso mga kababayan, yung pinangaralan niya si dating Pangulong Duterte. At yung nagtanggol, yung congresswoman na pinagtanggol si Pangulong Duterte ng youth Duterte Party List ay tinanggal na sa Quadcom.
Tapos sila yung magsasabi kung halimbawa mayroon man kayong gustong ipagawa dito sa ating ginagawang Quadcom hearing, magpasa kayo ng resolusyon para naman ating mapag-aralan at makapag-salita kayo. Mayroon kayong gustong paimbestigahan, pwede yan. Pero naman pala mga kababayan, pag sumasalungat sa kanila, tinatanggal pala nila. Kakapal talaga ng mga mukha ng mga hinayupak na mga congressman na ito. Yun ang kayo lang yung bahalang humusga. Alam ko naman na may kanya-kanya tayong paniniwala, may kanya-kanya tayong paningin sa mga pangyayari. Pero isa lang yung talagang masasabi ko na itong si Pangulong Duterte ay malaki ang naitutulong sa ating bansa. Bakit masasabi ko yan? Bakit nasasabi ko yan? May mga nagkukomento sa akin mga subscriber ko noon talagang wala na siguro, nawala na sa akin dahil nga ayaw nila kay Pangulong Duterte. Bakit ba ayaw ninyo sa isang Pangulo na nagbigay ng katahimikan, nagbigay ng kahit man panandaliang nawala yung kaba ng ating mga kababayan, ng ating mga magulang na halimbawa yung kailang mga anak ay nasa labas, naibsan man lang kahit sa 6 na taon na panunungkulan ni Pangulong Duterte, nakita natin na nagkaroon ng kunting katahimikan. Kasi nga ako, nasa Bagong Silang ako, alam na alam ko yung mga pangyayari dahil ang Bagong Silang ay isa sa pinakamagulong lugar sa Metro Manila. Kaya alam na alam ko, kaya wag na kayong kumontra. Kung halimbawa ayaw nyo man kay Pangulong Duterte, karapatan nyo yan, pero hindi wala rin kayong karapatan na diktahan yung ibang tao. Yun ang dito na lang muna at once again, this is Ronde TV mo. Magka-shoutout na ako kay Ma'am Bergie Verendillos ng Pulilan, Bulacan. Ito si Ma'am Bergie, believe din ako nito kahit na hindi mapabor ito, kaya Pangulong Duterte, pero andito pa rin siya. Ganyan dapat kung meron tayong mga komento, meron tayong mga pananaw, wag nating personalin dahil may kanya-kanya nga tayong paniniwala at paninindigan. Kay Ma'am Joyce ng Japan, hanga din ako kay Ma'am Joyce, kay Idisa Vorby ay talagang nagpapakita ng suporta kay Pangulong Duterte, kay Ma'am Susan 76 at sa lahat-lahat na lang sa mga subscriber natin na wala na nga yung views natin dahil yung iba, sabi ng iba, hanga pa naman ako sa iyo dati, Ronde TV mo. Kaso nga lang, ngayon, nawala na dahil nga pumapabor ka kay Pangulong Duterte at sa mga masasamang tao daw. Masasamang tao ba yung malaki ang naitulong sa bansa? Yun ang dito na lang muna. Once again, this is Ronde TV. Mga lahat, God bless bawat isa sa atin.